Okay, part 5. Dito naman tayo ngayon sa MacArthur Highway, UAM Matina and Ateneo de Davao University. So itong kalye na to dito, masyadong traffic din to dito, gawa nung eskwelahan nga, no? So itong mga taga University of Mindanao, UAM campus, okay lang kasi hindi naman lahat ng mga taga rito ay mayroong sasakyan. Hindi sila hatid sundo ng mga parents nila, no? So in short say, unlike sa hindi sila kapareha sa grade school ng Ateneo de Davao na may talaga, no, hatid sundo. May mga sundo talaga sila. So isa yan sa nababasa ko mga reklamo, no, ng ibang mga motorista dito sa Davao. Kasi nga hindi daw, parang walang sariling drop off area itong taga Ateneo grade school. Yan lang naman ay nababasa ko lang din, no, somewhere randomly sa mga post videos regarding or with regard or may kinalaman sa traffic congestion dito sa Davao, lalo dito sa may MacArthur area, MacArthur Highway. So ito na, no, yan, kabilaan ang college, no, I mean yung eskwelahan. So sa may right side natin is Mapua, Malayan Colleges of Mindanao. Yan, no, kita nyo yan. So yung iba dyan may mga sasakyan, pero mas talaga, mas grabe yung mga sasakyan na dumadaan dito sa may grade school ng Ateneo, nagda-drop ng mga estudyante, lalo't mga bata, syempre, di ba? Kailangan talaga hatid sundo yung mga yan, eh. Yun, no? So part 5 na to, ha, MacArthur Highway, traffic congestion sa Davao City. So grabe na to dito. Time check tayo, it's 8:49. So ilang minuto na lang, no, bago matapos ang alas 8. So pagsapit na alas 9, dapat na to, no, maluwag na. Gawa nung ang sabi ni Wikipedia, ang peak hour dito sa Davao City sa umaga ay naglalaro lang sa alas 7 hanggang alas 8. So it's 10 minutes na lang, 10 minutes to go, mag alas 9 na. So tingnan natin, let's find out let's find out, no, kung matatapos na ba ang traffic after that alas 8. Diba? Yun, grabing traffic yan. Abot to hanggang sa may harap ng SNR, no, hanggang sa may IT Park, sa may Water District din. Pwede Tulip Drive, panigurado. Sa mga gantong oras, marami mga motorista, napapansin ko, ang hilig-hilig talagang lumidiskarte talaga, pumaparaan na makahanap ng mga shortcuts. For example, galing ka dito sa may Shine Hills, Matina, for example, no? Tapos dadaan ka sa may magta-traverse ka dito sa may MacArthur Highway. Ngayon, ang punta mo naman ay sabihin nating Boulevard. So ang gagawin mo is liliko ka sa may Tulip Drive, di ba? O di kaya somewhere in Huna Subdivision, maaari sa Champaka, Baliti Drive. Meron ba Baliti Drive? Ayun, di ba, PWC. Dun sa may Patnubay Avenue. And ang lusot ay Sandawa, SIR. Tapos yun, Kimpo Boulevard, Bolton Bridge. So yun ang inakala nila, kasi kapag itong peak hour talaga sa Davao City, lahat talaga ng lugar traffic, lahat talaga ng lugar ay walang laya, no, sa congested na sitwasyon, traffic congestion. So walang laya, walang takas. Kahit pa mga bypass roads, ganun din, lalo na, no, kasi halos lahat nga, no, halos kalahati ng mga dating nagtatraverse sa mga main roads, mga main thoroughfare, ay maghahanap din sila ng bypass roads, shortcuts. Kasi sabi, shortcuts, bypass roads. So nagbabaka sakaling sila lang yung nakakaalam. So yun pala, halos sa kalahati lagpas, no, yung hindi lang talaga makakapag shortcut sa mga bypass roads ay itong mga pampublikong sasakyan. Ayun, may isa pa na siraan, no, dagdag sa yan, traffic congestion. And in fairness dito sa Davao, no, pansin ko lang yung mga mga single motor, talagang dumadaan sila sa pinahagilid. Yan, yun nga lang, sigwe rin sila. So mga taga UAM, University of Mindanao, nag-aantay pa talaga silang bumaba na kasi may problema, nasiraan yung isa.
So yun ano, so feels like Manila. Dati hindi tayo napakadalang, no, napaka-rare ng moment na makakarinig tayo ng bosina ng mga sasakyan dito sa Davao. Ngayon wala na. Parang feels like Manila na rin talaga. Kaya siguro yung sa survey, no, hindi ko lang alam, hindi ko naman sinabing binasi ko lang to sa komento ng random comment, no, sa post nung nakalimutan ko anong Business World data. Binasi ko lang doon sa kanyang komento, sa random comment lang na yun nga parang gawa-gawa ng manipulation, parang kasiraan na sa Davao City. So siguro sige pagpalagay natin, no, giving the benefit of the doubt na sige tama yung sinabi niya. So siguro napansin ni Tom or nung sino man yung mga nagmamanipula ng survey result na siguro ang lamang ni Manila kay Davao ay siguro parang 1% or 2% lang. So ginawa na lang nilang mas worst si Davao City ng kaunti, parang gano'n, no, kasi hindi naman din gano'n talaga nagkakalayo. For example, gaya nito, di ba, sa yung scenario, yung cases, yung sistema, siya, no, parang Manila lang rin talaga siya sadya. Ang pinagkaiba nga lang talaga ay mas malinis yung dito, mas atmosphere, tapos mas malinis yung kalsada, daan, hindi masyadong marami yung mga gusali, so hindi siya ganun ka-stressful tignan. Pa rin siya sa mata, no, kaaya-aya pa rin tignan. O nga pala, no, pansinin natin to, 3 lanes pala to dito, kaya pala nagkakaroon ng traffic congestion dito kasi bottleneck sa unahan. Diba 3 lane, diba dun sa unahan 2 lang. Tingnan natin kung saan to nagba-bottleneck. Tapos ito pa, anong ginagawa nitong itong oso-oso na to. Yan, isa yan sa rason, no, na nakapagpa-traffic. Kung ba't hindi siya dumiretso dito? Tingnan natin Okay, check natin sa kabila kung asan banda yung yung nagba-bottleneck. Ayun, dyan sa unahan, sa may bus stop nakalagay. Ito, so from 3 lanes, no, nagiging 2 lanes na lang siya dito sa unahan. Yun, isa yan sa rason, bottleneck, reason bakit traffic. Okay. So Davao City, no, kasama talaga tayo sa isa sa may pinaka-traffic. Actually, tayo na yung pinakauna, sabi niya ni Tom Traffic Index Survey. So sige lang talaga, no, tuloy-tuloy yung natin, Coastal Road. Tsaka hindi naman tayo matatakot na hindi siya tapusin kasi wala nang magagawa ang administrasyong BBM kasi illegal, bawal sa saligang batas na ihinto ang isang proyektong mayroon ng budget at nasimulan ng gawin at mayroon na ring budget. Ayun, no, so inantay lang pala talaga ni kulay orange na oso-oso na mag-go kasi just din pala kanina na aarangkada siya gawa nung bottleneck din naman. Okay, so time check tayo, it's 8:57. So 3 minutes to go, matatapos na ang peak hour moment natin, no, which is around 7 and 8 AM in the morning. Minutes to go, mag alas 9 na.
intersection, no? Dami sasakyan. Haba niyan. Kasi sa Sandawa Road may dumadaan din na ruta galing sa Ecoland papuntang Bangkirohan, Magallanes and CM Recto, and ang iba naman ay Quirino. And meron ding galing Sandawa ay dumadaan papunta naman sila dito sa ano, MacArthur Highway, Matina. Pero medyo minimal lang talaga, no, yung ano, yung mga sasakyan na going south. Itong MacArthur Highway ay napakahaba nito, ha. Simula dito sa may Generoso Bridge, right after ng ano, tawid ba? Tawid sa Bangkirohan. So Generoso Bridge dadaan, tapos yun MacArthur Highway na. So dito magsisimula sa may ano, Grabahan, Matina, tapos hanggang sa pinakadulo ay ang CP Garcia intersection. Okay, alas 9 na, no? So ano sa tingin nyo? Matatapos na ba ang traffic? Hindi na ba tayo magiging congested kasi alas 9 na? Tingnan natin, no? Lalagpas natin ang mga alas 9, alas 9:10, alas 9:15. Diba, oh, bottleneck eh. Yan ang isa sa rason na nagkakanda traffic dito sa area na to, sa likod natin, sa may bandang Ateneo. Okay, so lipat tayo sa kabila. Tingnan natin ulit yung ano, hitsura ng galing sa may south papuntang downtown. So sayang, no, at ano, walang haring araw. So makulimlim kasi maulan. O di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, kahit pa maulan, as long as working days, weekdays, wala namang bagyo, wala namang low pressure area, so wala talagang ano, suspension of classes, lalo na sa mga ano, government offices and mga private offices, no? So tuloy ang buhay. Yun na nga, dahil sa alipin nga tayo ng salapi. So we have to work, no? Ulan ka lang, empleyado kami, kailangan magtrabaho para sa pamilya. So time check tayo, is 9:02. Ibig sabihin dapat ano na to, no? Tapos na ang ano, congestion na moment, congestion time traffic, kasi nga alas 9 na. Nakalabas na siya sa ano, sa around 7 and 8 AM na peak hour sa umaga. Yung mga rutang dumadaan dito, galing Mintal, Tugbok, Talomo, Maa, Mulig, Rojas, Mulig, Toril.
Puan, tama, Puan, no? Dito rin nadaan ang Puan. So ano na talaga tayo ng mga taga Davao, no? Tiis pogi, tiis ganda lang ho tayo. Kasi nga meron pa tayong ano eh, 2 alas. Yung una ay yung ating ano, coastal roads and bypass road or bypass project, mahaba yun, no? Kasama yung ano, pag sinabing bypass roads is kasama na yung ano, yung project sa mga flying over, no, sa Maymaa, tapos coastal and mga subway tunnel, yun na kasama sa mga ano, bypass roads and coastal roads. So pag matapos yun, medyo kahit papaano siguro mga 50%, no, mababawasan yung ano, traffic sa Davao City. And pangalawa is may patupad na yung ano, bus system, tapos color coding o tawag na ito, number coding, no, sa mga sasakyan. Syempre magiging useless din kasi yung bus system sa Davao City, no, gawa nung ang daming mga, mas marami kasi yung sasakyan, mga private vehicles kumpara sa mga pampublikong sasakyan. So in short say, parang ganun lang din, no, yung ano. So pag gagawa ng ano, batas na number coding, so itong mga may mga sasakyan, mapipilitan talaga silang mag-commute at least once a week, once a week or twice a week. Sabi nga nila, meron akong nabasa somewhere, no, hindi ko lang, nakalimutan ko kung saan, na malalaman mong napakayaman ng isang syudad or isang bansa kapag ka ang mga pribadong ano, mga private car owner ay mapapasakay mo sa mga public transportation. For example, Hong Kong, tama ba? O Hong Kong, Japan, Germany, or somewhere in Europe. So yung mga lugar na yon, kahit may mga sariling sasakyan, talagang nagko-commute sila, no, sumasakay sila ng mga public transportation system nila, public transport system. Okay na tayo dito, sa maraming thank you. So ibig sabihin nito, ang peak hour dito ay hindi lang natatapos sa alas 8. So umaabot talaga siya hanggang alas 9, hanggang minsan nga alas 10. Basta ako pansin, syempre may mga pagkakataon din naman ako lumalabas ang bahay ng alas 9 ng umaga. Traffic pa rin talaga, may mga area. Hindi naman ganito kasing traffic gaya na ito na napakahaba, napakataas na linyahan. Hanggang sa ano to hanggang Global Township yata. So siguro mga konti lang naman, kumbaga traffic lang dahil sa ano, traffic lights. Pero yun dahil sa sobrang dami ng sasakyan, so hindi naman siguro gano'n, no, kapag ka alas 10 na. Pero alas 9, no, so kung parang ano, dapat i-extend ni Wikipedia. Shout out kay Wikipedia. Gawin mo ng ano, peak hour, alas 7 hanggang alas 9. Kasi kita mo naman, no, alas 9 na lagpas pero traffic pa din. So dito naman tayo papuntang ano, downtown, facing Bangkirohan, diba? So time check 9:07, alas 9:07 ng umaga. So right, so thank you for watching. So mamaya naman, no, try naman natin ano, mag-vlog. Mamaya naman ay try nating tawag nito, i-document yung peak hour sa hapon. So that's 5 PM hanggang alas 7 ng gabi. Tingnan natin kung sadya ba talagang ano, traffic din, no, like Manila na ba talaga or worse to compare sa Manila. And bye bye.